Now, next task natin ay performing course backup. Pag in-download ninyo ang ating task sheet, so ito yung task sheet natin. Sabi lang dito, download course backup, change file name, this sa file ninyo, then yung course backup ninyo, then isasubmit natin. Kahit screenshot lang nito, isama nyo sa task sheet na isasubmit natin. Okay? So, halimbawa pumunta tayo dito, saan ba yung makikita? Click natin to. So, pagka-click natin ito, makikita natin itong course reuse. Click natin yung course reuse. Makikita natin dito may course backup. Click lang natin yung backup. Huwag na lang ilagay ito para hindi na matagal. Pwedeng i-diretso na yung jump final step or next lang kayo para makita nyo kung ano yung bang mga hindi at maaaring set. Okay? So, perform backup lang tayo. Hintayin lang natin ito matapos. Pagkat-saglit lang naman ito nagbabackup. Kasi maunti pa lang naman ang laman. So, hindi naman ito tatagal na ganun katagal. Ano. Okay. So, kung okay na, tapos na, continue lang. So, makikita natin sa yun. Yun yung din downloaded. Okay. So, kahit i-screenshot nyo lang ito, para hindi nyo na-download, ano, so, pwedeng gano'n na lang ang ating gawin. So, ito yung downloaded ninyo na course backup. Saan to ginagamit? Kapag naglipat kayo o kayo ay may lalagyan na bagong content na LMS site, pwedeng ito ang inyong gamitin. So, yun lang yung task. And thank you.